Nakuhanan pa sa video ang babaeng ito na nagbibilang ng pera sa isang warehouse sa Tondo, Maynila. Marked money pala ito na bahagi ng entrapment operation kagabi ng CIDG-NCR laban sa naturang negosyante na nagbebenta umano ng DSWD family kits. Pagpasok ng mga pulis sa warehouse, dito na tumambad ang relief items. Aabot sa 6,000 plastic na kahon na may DSWD logo at not for sale markings ang nadiskubre na may halagang 15 milyong piso. Laman nito ang iba't ibang non-food items. This is a family clothing kit, no? Na ibebenta sa mga private individuals, no? That's why nung nag-arrange kami na makipag-negotiate kami and nagkaroon kami ng agreement, no, na they will be selling the family clothing kit, each box worth 2,588. That's why umabot kami ng 15,500,000. Towel, slippers, maganda ito. Maganda ito. t-shirts, Maganda ng mukha. pang lalaki, pang babae, pang baby, shorts, pang adult, pang bata, and briefs. So yun yung laman. Sa inisyal na investigasyon, dating supplier ng DSWD mula 2020 ang inarestong negosyante at inaalam kung bahagi ng sobrang stock ang mga nasabat na family kits. Nonetheless, mere use, misrepresentation ng logo is a violation. Once na lumabas ito sa merkado, syempre, ang backlash niyan sa gobyerno. Kasi dapat ito is libre. Right? Nataon pa na may kalamidad tayo. Magkasunod ang bagyo, magkasunod ang lindol, and yet ibebenta natin to sa mga private individual. Nilinaw ng DSWD na walang kaugnayan ang kagawaran sa naturang warehouse at sinusuportahan nila ang investigasyon ng pulisya. Ganitong pagsasamantala ay may kalalagyan sila sa under ng ating batas. So, nagpapasalamat ang CIDG at PNP sa DSWD sa pakikipagtulungan. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang inarestong sospek na nasa kustudiya ngayon ng CIDG at naharap sa mga kasong may kaugnayan sa pagbebenta ng relief goods, paglabag sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act at illegal use of insignia.